Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, samahan niyo po akong mag-update dito sa Intramuros at nasa labas po tayo ng gate. As you can see, street po nito ay Soriano Avenue. Tutumbukin po natin yan. Dito po muna tayo mag-update sa labas bago po tayo pumasok sa Intramuros. Ayan, ito po yung daan papuntang North Luzon, papuntang Pier at saka South. Ayan po, kita nyo po yung mga truck at mga sasakyan. Ayan naman po ang roundabout na may napakagandang fountain. Maraming mga trailers dito na dumadaan kasi dyan lang po ang pier. Ayan. At yung daan naman po yan ay Rojas Boulevard. Pwede nyo pong lakarin dito papuntang Luneta or Rizal Park. Malapit lang din po lakarin. Time check, 4:30 PM local time. Medyo madilim na nga po kasi makulimlim ang kalawakan. Ayan po, mukhang uulan nga po to mamaya. Ayan po yung mga jeep dumadaan dito, La Loma, Bloomingtree, Santa Cruz. Ayan, dito din po dumadaan yung mga jeep na may signboard, South Pier 15 at Intramuros. Ayan po ang roundabout na may fountain na napakaganda. Papasok na po tayo dito sa Intramuros guys. Samahan nyo po ako mag-walk tour dito along Soriano Avenue at tutumbukin po natin hanggang Chinatown para makita nyo rin po kung gaano na siya kaganda ngayon at kung gaano kalapit papuntang Chinatown at Divisoria. So doon po tayo dadaan sa Binondo Intramuros Bridge at nandoon din po mismo ang Pasig River Esplanade. Yan, marami din mga e-trike dito sa bungad pa lang. Welcome Intramuros, the historic core of present day city of Manila. Ayan, dito na po tayo sa kahabaan ng Soriano Avenue. Ayan, sobrang ganda dito mag-walk tour, parang manumbalik yung nakaraan, no? Talagang nagre-reflect po ito sa ating Spanish heritage. Dito na po tayo sa corner Soriano Avenue and Arzobispo. Ayan, dyan po ang Arzobispo at dyan sa bandang unahan po nandyan na po ang Intramuros Museum. Kung papasok po kayo sa Intramuros Museum, ang entrance fee is 150 pesos for regular at kung for student naman at PWDs ay 120 pesos. Ayan po, marami pong mga kalesa dito kung ayaw nyo po maglakad pa ikot-ikot dito sa Intramuros. Yun nga po, napakamahal lang po ng pamasahe. 1,000 pesos per trip for regular passengers. At kung PWDs, senior citizen, students ay 800 pesos. But still, mahal pa rin guys, no? Ayan, okay lang kung foreigners ka, mura sa kanila yung 1,000 per trip, pero sa ating mga Filipino at peso earner, mabigat na po sa atin yan. Dito rin sa kahabaan ng Soriano Avenue, dami pa rin mga spaghetti wires. Sana nga po, no, makakaroon na po tayo ng cabling underground system para mas maganda at malinis at hindi matatakpan yung magandang view ng mga structures, lalong-lalo na po dito sa Intramuros. Soriano Avenue, corner General Luna. Ayan, ito po yung kahabaan ng General Luna Street at ginawa na nga po itong pedestrian. Ayan, as you can see, naka-bricks na po dito. Ang exit po nito ay Rizal Park. Napakalapit lang din po dito ang Rizal Park at dito nyo po matatagpuan sa General Luna Street ang San Agustin Church, the UNESCO World Heritage.
Ayan naman po ang Manila Cathedral. At ito po yung Plaza Roma. Ayan, ang nagpapailaw po niyan ay Meralco. Napakaganda po dyan, mamasyal lalo pag madilim na, kasi yung mga pailaw po ng Meralco para sa bayan, libre po dyan. Dyan na po ang Fort Santiago sa tapat po natin. Ang entrance fee po ng Fort Santiago ay 50 pesos. Dito po tayo sa harapan ng The Palace of the Gobernador or Palacio del Gobernador. Yan po ang Comelec office. Ayan, kung gusto niyo po mapanood ang aking walkthrough dito sa General Luna Street, nandoon po sa aking previous video. Maraming salamat po. Ayan po, nakapark po dito ang mga kalesa. Ang Soriano Avenue po ang pinaka main road dito sa loob ng Intramuros. Ayan po, as you can see, dyan po dumadaan yung mga sasakyan. Ayan po ang Manila Cathedral. Yan, ito yung Plaza Roma. Yan, napakaganda ng pailaw ng Meralco Liwanag Park dito sa Plaza Roma. Yan, pakita ko po muna sa inyo dito bago tayo dumiretso sa Chinatown. Hindi pa umiilaw ang mga decorations ng Manila Cathedral. Maaga pa po kasi. 4:45 PM pa lang po. Ayan po yung Manila Electric Company na train. Yan po yung Christmas tree ng Meralco na recycled. Cover ng mga meter. Yan po ang ginagamit nila. Tuloy na po natin ang ating pag-walk tour along Soriano Avenue. Dito lang po sa kahabaan ng Soriano Avenue, wala pong nakatira dito. At ito sa kahabaan ng Soriano Avenue, marami pong makakainan dito tulad ng KFC, Chowking, Greenwich, Chickboy, Max, at Jollibee. Doon sa bandang dulo po ang Jollibee. Ito naman po ang Cabildo Street. Napakaganda yung building nito.
Ayan, magkatapat lang sila KFC at saka Chowking. Ayan naman po ang Greenwich. Ayan po, nakita nyo na po yung my friends na blue. Yan na po ang Intendencia or Aduana Building. Di ba po, napakalapit na po. Ang harapan po ng Intendencia Building or Aduana ay Plaza Mexico at Pasig River Esplanade. Ganun lang po siya kalapit. At ito nga po sa kahabaan din ng Soriano Avenue, panalo pa rin po ang spaghetti wires as you can see. Ayan po, kung gusto nyo sumakay ng kalesa. Ayan po ang kahabaan ng Cabildo Street. At yan po ang Manila Cathedral and Plaza Roma. At yun naman po ang Palacio del Gobernador or Comelec Office. Yan, ito yung Cabildo Street. Yan, papunta po yung Fort Santiago. Pwede mo dumaan dyan. Ito pa po. As usual, marami ding nakapark dito sa side ng Soriano Avenue. Ayan po, oh. Kaya nagkukos din ito ng traffic. Ayan na po ang BF Condominium at may nag-comment nga din sa previous video natin na out of the place yung BF Condominium. At gusto niya po na ipagiba yung building na po ito. Kasi hindi po nababagay sa Intramuros. Sa bagay, no, parang may point din po siya kasi hindi po siya Spanish design eh. Di po ba? Kung i-compare mo sa katabi niya na building, oh, di ba? At dito sa tapat, ayan po, oh. Ito po yung mga Spanish architectures. Yung building na po yan ay FEMI 2. At ito naman po sa tapat natin ay Sitio Grande. Ayan, dyan po ang The Manila Times, Uncle John's, Max Fried Chicken. Dito po tayo sa baba ng BF Condominium. Ang sidewalk naman dito ay sila-sila na rin po, hindi pa na-rehabilitate. Ayan po, oh. Yan po ang pa-exit papuntang Ross Boulevard, Pier 15 at South. Ayan po, dito na po tayo malapit sa dulo. Ayan po, as you can see, nakita nyo na po ang Aduana Building. Ganun lang po kalapit, maglakad-lakad po dito. Napakaganda po mag-walking dito. Lalo na sa ganitong panahon na hindi mainit. Ayan po yung Max at dito po yung Jollibee. Ayan po. At yan na po ang Binondo Intramuros Bridge. Di po ba, napakalapit lang po.
Yan po ang Plaza España at nandun po yung monument ng Spanish King. At yan naman po sa kinatatayuan ng BPI building ay former sites of the Santo Domingo Church. Ngayon ay BPI building na po. Ito po yung Solana Street. At ito naman po ang BF Condominium. Ayan po. Ayan po ang Spanish King. Ito po yung Aduana Building or Intendencia Building. Medyo malapit na rin po yata itong matapos. Tosposan din ang pagre-restore po nila dyan. Still ongoing po. Ito po yung Moralia Street. Ayan po, kung didiretso nyo po yun po ang Let's Run. Galing po yan sa Malanday, Malinta, LRT, Blumentritt, Santa Cruz, Luneta, Pier. Yan po ang signboard nya. Dito po tayo dadaan sa Binondo Intramuros Bridge. Tutumbukin po natin ito. Ayan na po sa tapat natin ang Binondo. Ayan po, dyan po tayo galing kanina sa kahabaan ng Soriano Avenue. Ayan naman po ang Solana Street. Then pa left side is Moralia Street and Magallanes Street. Yan po ang Jollibee. Dito po tayo aakyat sa Binondo Intramuros Bridge. Didiretso po tayo papuntang Chinatown at Juan Luna Street para makita nyo rin po kung gaano kaganda yung mga dinaanan po natin at gaano siya nag-improve. Ayan po ang BF Condominium na gustong ipagiba ng masugid na taga-subaybay po natin kasi out of the place daw po siya. Ayan po, kayo na po ang humusga sa building na po yan. At ito naman po ang Intendencia Building or Aduana, the former government offices for several years during Spanish era. At ngayon po ay Philippine National Archive na po. Ongoing po ang restoration ng napakagandang building na yan. Ayan po ang status ngayon as of today, December 28, 2024. Nag-precasting pa rin po sila para sa base ng flooring ng Fort Santiago Esplanade. Grabe, ang bilis po oh. Halos nasa dulo na po yung mga steel bars. Ayan, at may mga pilote pa rin na ilan-ilan na hindi pa nakabaon. Ganun po kabilis magtrabaho ang ating mga hardworking workers. Ayan, dito po tayo sa taas ng Plaza Mexico. Ayun po, may nakatanim na mga grass. Yan, nakalatag na po lahat ng mga bricks. At yung boardwalk, I guess tapos na po yan. Pinapatuyo na po siguro yan. Ayan. At yung kalye na po yan, didiretso po yan papuntang Soriano Avenue. Diyan po, doon po siya mag-exit. Ayun po, nakikita nyo po yung jeep. Ayan po ang monument ng Plaza Mexico. At yan po ang monument ng King yata yan ng Mexico. Ayan po ang Intendencia Building. Diba ganun lang po kabilis. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade po ay 25 kilometers from Manila Bay up to Laguna de Bay. Ganun po kalaki ang project ng PBBM admin para po sa bayan at libreng-libre po mamasyal dito sa Pasig River Esplanade.
At kung matapos yung project na po yan, mga 2030 pa daw po. Sana nga po patuloy tayong sumuporta sa ating government, lalong-lalo na po sa mga namumuno, para patuloy po tayong uusad. Napakasarap po sa feeling at napakaganda tingnan, no? May mga nakikita po tayong development dito sa ating bansa, lalong-lalo na po sa mga ganitong project na pang world class. At 5 PM, napaka-quiet dito sa Binondo Intramuros Bridge. Hindi katulad dati, mga 4 PM pa lang, dami na pong mga tao dito at mga vendors. Pinagbawalan na po kasi guys ang mga vendors dito sa Binondo Intramuros Bridge. Pati sa Pasig River Esplanade, bawal na rin po. Ayan na po ang Pasig River Esplanade, Phase 1C, dito sa Intramuros side. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pasig River Esplanade ay sa Loton area and Intramuros in Manila. Ayan po ang Jones Bridge. Sa tapat po natin ay Binondo. Dito po tayo mismo sa Binondo Intramuros Bridge. Didiretso lang po tayo dito papuntang Juan Luna Street or Chinatown. Ayan o, ang linis dito sa Binondo Intramuros Bridge, oh. One way lang po dito. Ayan. Doon sa kabilang side naman po ay one way. O didiretso na po tayo dito papuntang Chinatown at Juan Luna Street. Ayan po ang Bureau of Immigration Building and BF Condominium. Magkalapit lang po sila at yung dalawang building na nga po daw yan ay hindi bagay sa Intramuros kasi out of the place. Kasi hindi po siya Spanish architecture. Ayan, agree po ba kayo doon guys na gigibain yung Bureau of Immigration at BF Condominium? O, tuloy na po yung walk tour natin. Malapit lang po, pagbaba po nito ay Juan Luna Street na at Chinatown. Nandoon na rin po ang Plaza Lorenzo at Lorenzo Luis Church. Ayan, dyan po tayo galing kanina. Ayan. Ayan po ang Pasig River Esplanade. Idiretso na po tayo. Ayan, pa-relax si kuya dito. Ayan po, Juan Luna Street na po yan. Diba napakalapit lang po yung nilakad natin? Wala pong mga jeep dumadaan dito sa Binondo Intramuros Bridge, mga light vehicles lang po. Tulad ng mga taxi, mga private cars, mga motor, e-trike, yun lang po ang dumadaan dito. Dito na po tayo sa bandang dulo na po. Ayan na po ang Juan Luna Street. Diba ang lapit lang po? Dito lang po tayo dadaan. Juan Luna Street lang din po ang exit natin dito. Ayan po ang Binondo Intramuros Bridge ramp. Binondo exit. Ayan po. Nandito na po tayo mismo sa baba. Ayan na po ang Lorenzo Luis Church. Diba napakalapit lang po? So pa right side po ay
Escolta Ferry Station. Ayan pa yung kahabaan ng Juan Luna Street. Papuntang Divisoria. Dito po tayo sa Juan Luna Street. At yan po ang Plaza Lorenzo. Ayan naman po ang San Lorenzo Ruiz Church. Ito po yung kahabaan ng Ongpin Street. Ayan po. May update din po ako. Last week lang po. Kung gusto niyo pong panoorin, nasa previous video ko po. Ayan, dito na po tayo mismo sa Chinatown. And other serious problems, receive healing and comfort from Jesus' love, and find hope and support from their community. Guys, ito po ang update natin ngayon sa Soriano Avenue in Intramuros, Fort Santiago Esplanade, Plaza Mexico, Adjoana Building at Chinatown here in Binondo. As of today, December 28, 2024. Marami pong salamat sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.